BBM, inimbita si BP Sara. At sasagutin natin kung bakit napaka-aktibo ata ni BBM mga panahong ngayon. Anong dahilan? Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa 4th State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Yan ang laman ng liham na natanggap ni House Secretary General Reginald Velasco mula sa OVP. Gayunpaman, We are not. Nakita nyo na kung bakit active? Pansin nyo. Si BBM, hindi ganyan. Diba minsan, ang tagal niya maglalahon hindi mo alam kung saan nagpunta yan, saan ba nagsulok yan. Ang sabi nga ng iba ewan ko sabi ng iba, hindi ako naniniwala. Sabi ko, hindi naman totoo yan. Ang sabi ng iba, naglilimlim daw. Dahil may tama, malakas ang tama nung pulburon. Sabi ko, wag naman kayo magbintang nung ganyan. Ngayon, biglang active. Hindi na siya gumagano'n. Parang medyo wala na siyang ganun-ganon ngayon. Nag-aanda sa SONA. Active. Panayang labas sa TV, punta rito, may ginagawa dito. Di ba? Kaya lang, hindi pa rin siya nagpapa-interview, hindi siya nagpapa-press con. Yung controlled environment. Papa-interview doon sa medyang, alam mo na. Hindi yung tanungan na ganyan katulad. Pagkatanungan ganyan, si Claire ang paharapin. Pag controlled questions, controlled environment, si BBM. Diba? Pansinin nyo yan. Laman siya ng mainstream media ngayon. Kumikitang kabuhayan na naman ang mga kababayan nating nasa kasama sa industriya. Kasi magsosona na naman. Kailangan siya may masabi. Nagkakraming na naman yung presidente nyo. Excluding the possibility that she will attend, no? So there'll be a seat for her reserved at the center of the gallery, no? The VIP gallery. In fact, we will designate a holding room, no? Kita mo. Ewan ko, ako medyo napaplastikan, no? Na bakit nyo pa iimbitahin si BP Sara? Diba? Binabanatan nyo nga. Pinai-impeach nyo nga. Tapos iimbitahin nyo sa SONA. Tama ako sa totoo lang. Hindi inisnab ulit ni Sara yung SONA. Kunwari ako si BP Sara, ako rin Vice President. Tapos ganyan ang presidente ko. Hindi talaga ako a-attend ng SONA. Kaipokrito ng mga tao dyan. Kahit di naman naiintindihan yung sinasabi ni BBM, kahit wala namang katotohanan yung mga pinagsasabi ni BBM, kahit napaka-boring, palakpak ng palakpak, magkano kaya kada palakpak ng mga lintik na mga buhaya dyan? Di ba? Hindi po mura lintik. Merong isang mami, sabi ko, Kuts, nagmura ka ngayon, lintik. Hindi po. Hindi po mura yung lintik. Ano yun? Linta. Parang lang. Mali kayo. Ganoon. Mali kayo, oy. Palakpak kayo ng palakpak. Alam nyo namang hindi makatotohanan yung sinasabi. Kakaplastic ninyo. For our Vice President and her staff, as we have done in the past. wala raw sinabing dahilan ang pangalawang Pangulo kung bakit hindi siya makakadalo. Obvious ba? Kailangan pa ba siya magsabi? Kapaplastic na itong mga to. Sa mahigit 200 na napadalhan na ng Kamara ng imbitasyon, tanging si VP Sara pa lang daw ang tumangging dumalo sa SONA. Siya lang ang may bayag. Sorry po, hindi naman mura yun. Totoo naman. Siya lang ang may lakas loob na tumanggi. Kasi alam naman niya kaplastikan yung sasabihin doon. Siya lang yung may tapang. Ibig ko sabihin, hindi po mura yun ha. Siya lang yung may tapang, yung iba dyan, mga palakpak boys. Sige lang ng ganon. Mga uto-uto, mga mukhang pera. Kasama ang bise sa tinatawag na institutional guests na inimbitahan sa SONA.
Kabilang rin dito ang mga dating naging pangulo ng bansa. Ibig sabihin, papadalhan din ng imbitasyon si former President Rodrigo Duterte. O, kitin nyo kaplastikan na itong mga ito. Padadalan nyo ng imbitasyon si PRRD, si Presidente Duterte. Papadalahan ninyo ng imbitasyon. Alam nyong nasa Hague. Pinakidnap nyo, pinadala nyo ron. Tapos iimbitahin nyo. Loko-loko. Halimbawa, ikaw pinakulong ka. Tapos iimbitahin mo ako dyan. Sabihin ko sa inyo, sampal ko pa sa inyo yung papel na yan eh. Makaplastic nyo. Tsaka alam nyo dun eh, ito nga humihingi na payaga makabail si PRRD. Yung dalhin man lang sa ibang lugar, sa ibang bansa, pumapalag lang yung mga kaalyado mo. Yung pang-iimbitahin mo na hindi nyo naman gusto. Naasar ako sa ganun, no? Yan ang ayaw ko sa ugaling Pilipino eh. Yung mag-aalo kunwari dumaan ka. Kain tayo. Pero sa totoo, ayaw naman niyang kumain ka. Subukan mo, yung nag-aya sa'yo, kain tayo. Kainin mo yung pagkain niya. Sige, sumubo ka ron sa pagkain niya. Oh, magagalit yan sa'yo. Sabihin niya, practice lang yung imbitasyon ko sa'yo, naniwala ka naman. Para lang ako hindi magmukhang hindi lang ako magmukhang gahaman sa pagkain. Oo. Pag yun, kabutihang loob lang yun. Diba? Huwag kayong mag-aaya kung ayaw nyo. Ayaw nyong kasama. May mga tropa tayong ganyan eh. Aya ng aya. Katatakaw na. Tatakaw. Hindi mo naman magalaw yung pagkain at magkakasuntukan kayo. O, ang ganyan ang ginagawa na itong mga to. Hoy. Kahit nakadetain siya sa The Hague. I think we will use all the channels possible so that he can receive this invitation. We will send this invitation as a matter of protocol. No? Well, this sa office niya, sa office of the mayor. Officially, ang address niya yung being a private citizen, yung bahay. But starting June 30, noontime, the official address will be office of the mayor. Alam mo, hindi ko maintindihan yung as a matter of protocol, mga protocol na ganyan. Hindi ako naniniwala dun kasi alam nyo bakit? Siguro gagawin nila dahil yun ang proper. No? Pero para sa akin, insulto yun eh. Yung alam mo namang nagpaplastikan kayo. Ayoko makipagplastikan na yung pag pumunta ka, pag-uusapan ka, ay, pumunta-punta pa yan. Kunwari lang namang iniimbita. Pumunta-punta pa yan. Kaplastik. No? Ongoing ang paghahanda ng Kamara para sa nalalapit na SONA. Kaninang umaga ay nagsagawa ng paunang walkthrough and inspection ang Presidential Security Command sa iba't ibang bahagi ng batasang pambansa. Katulong din sa paghahanda ang PNP at MMDA para sa kanilang traffic management plans. We want to secure the House of Representatives being the venue for the SONA. Based on our meeting, they're really prepared for any eventuality, no? They will secure the place, and then there is a common agreement that the rallies will be limited to the areas before, no? Yung sa may UP area, and they cannot come near the batasan premises. Bukod dito, paiigtingin din ng Kamara ang online security at paglaban sa fake news ngayong SONA. We discussed the possible use of AI, no? Fake news na naman. Kayo ang number 1 sa fake news eh. Isisisi na naman sa Duterte to. Kukontrahin na naman yung AI dahil fake news. Eto Marcos ha, yung SONA mo, ang sabihin mo lang dyan yung totoo. Kasi pag hindi ka nagsabi ng totoo dyan at hindi naman talaga nangyari, natural, babatikusin ka. Ang problema sa inyo, pag binatikos kayo, tatawagin yung fake news.
Mali-mali yung sinasabi ninyo. Mali-mali yung ginagawa ninyo. Tapos balat sibuyas kayo pagka pinupuna. Kaya nga dapat, lahat ng babanggitin mo dyan, Marcos, yung totoong nangyari at totoong kaya mong gawin. Hindi yan katulad ng lintik na 20 pesos na bigas na yan. Hindi bumura yan lintik. Wala namang nangyayari eh. Ginawa mo lang yung campaign eh. Doon ba sa zona mo before may nagawa ka? Tapos ngayon ano ba ibig sabihin ng SONA? State of the Nation Address. Ano ang kalagayan ng bansa natin ngayon? Kung bobolahin mo lang kami dyan, hindi kayo dapat matako sa fake news. Kasi kayo ang fake news. Kayo ang ugat ng fake news. Yang SONA nyo ang ugat ng fake news. So wag ka magbabanggit-banggit ng mga fake news dyan. Pwe! To distort or misinform about the message of the president, no? Maybe before, during, and after SONA, no? So, Secretary... Alam mo kaya na dinidepensa nila dito? Punta kayo sa Facebook. Nung si Tatay Digong nag-SONA, daming supporters. Tingnan nyo SONA nito. Pag ni-live to. Oo. Ano? Puro yung emoji na lap. Tumatawa. Pinagtatawanan. Hindi ko inuutusan yung mga kababayan natin manood ng SONA tapos pindutin yung mga katatawan, yung pinagtawa, ano man tawag yun? Tawa na emoji? Ako nga, suggestion ko sa Facebook at saka sa YouTube, dagdagan yung emoji ng ngiwi. Ganun. Tingnan nyo. Kwentahin ninyo ilan ang tawa. Ilan ang mukhang galit doon na emoji. Paano? Totoo namang walang kwenta Sir, wag mong sabihin sa amin na naniniwala ka sa mga sinasabi ni BBM dyan. Naman. Di kayo ganyang kabobo. that his office will coordinate with DICT, no? So that if ever there are this post in YouTube, Facebook, or wherever social media, they can immediately take it down. Because the use of the AI today, enemies of the state can distort the SONA, no? Alam mo to si BBM? Sila, yung grupo nila, affected sa balita. Paano? Ang inaayos nila ay hindi yung kalagayan ng bansa. Ang inaayos nila yung imahe nila. Puro panglabas. Na ikukumpara ko to si Marcos na pinapapinturahan yung labas ng bahay. Pinalagyan ng magandang ilaw, pero yung loob, puro basura. Puro kalat, puro adik, puro magnanakaw yung nasa loob. Akala mo lang sa labas maganda kasi maganda yung ilaw, maganda yung pintura, pero yung loob, basura. Diyan sila concern. Kaya diyan sila nakafocus paalala ko doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ko, Coach Oli, subscribe po kayo. At sana po, i-like nyo po agad-agad tong video na ito. Kita-kita po tayo ulit mamaya at suportahan nyo po ang programa ng Banateros sa SMNI.